Good afternoon po, Attorney Fred. Okay, ba't nawala si Attorney? Good afternoon po sa ating mga netizens at Shari, good afternoon at welcome back to myself. Okay. Welcome back to you. Shari, meron lang akong gustong habang nire-ready natin yung ating first mag-react dahil nga medyo tinira yung programa at yung Wanted sa radyo na of which I'm already an active part. So, I don't think I can take it sitting down, Meron kasi itong isang vlogger na ito na wala nang ginawa kundi hanapan ng pagkakamali, kasalanan o pagkukulang ang programa natin. Kuminsan, binanatan niya na rin akong 2 beses pero pinabayaan ko lang dahil ako lang naman yon. Meron siyang isang vlog na dinidiscuss niya yung kasong na-file against Vice Ganda and Ayon Perez. I'm not necessarily in favor of that. I don't intend to discuss the merits of the case. But while discussing that issue, baya kalahin mo naman out of the blue, in-insinuate niya na kung ano man yung kasong i-file kala Vice Ganda, ay dapat i-file din daw laban sa atin. Yung kasong yon ay violation ng Article 201 of the Revised Penal Code. At Sir, Attorney, may I catch you, Your Honor? Kasi sir, hindi nga ho nagre-research si Attorney Libayan. Ang alam lang niyan, magkomento at galit na galit siya sa sino mang dumidikit kay Tulfo. Galit na galit ho siya dyan. Diba? Nagkataon, lumalabas kayo sa Rapi Tulfo in action, kaya talaga magagalit sa inyo. Wala akong pakialam yun sa research. Yun nga sa debate mo kantae. Mantakin mo, nagdebate ka, akala mo may maipipresenta kang mas kabuluhan kesa doon sa vlog mo, abay wala. Mas nagbukapan tanga. Tinanong, alam mo ba na yan ay inilagay sa 3rd Division? Yes? Yes? Sir, hindi po marunong mag-research yung vlogger na yan. Yung vlogger na yan, sa totoo lang ako sa tingin ko niloloko lang niya talaga mga viewers niya. For the views yung vlogger na yan, sir. Para lang kumita. Sa tingin ko opinion ko lang naman yon. Sa tingin ko talaga, yan ang dahilan. Wala siyang pakialam kung siya ba'y makapagturo ng tama o mali. Basta siya maraming mauto. Sa mundo na ito, sir, sa social media, marami talagang tanga. Hindi ho ako nagbibiro. Sa social media, marami ho talagang bobo. Mantakin nyo, sir. Ang daming naniwala sa zombie. Ang daming naniwala sa Talano Gold. Saan ka pa, sir? Milyon-milyon ang naniwala sa Talano Gold. Ano pa kaya yung pinapakalat dito na nagtatago sa mga high-polluting words o nagtatago sa mga jargon ng mga lawyers? Tapos, yung mga bobo naman, ay, ang galing. That's, talaga. May article, bakit ako section ganyan? Hindi nga nila nire-research kung tama ba yung sinasabi nitong mama na to Hindi ko nila nire-research. Basta sinabi nito, sasambay na nila yan. Pag hindi sila sumamba, yari sila sa mga kulto, magagalit, mag-excommunicate sila. Ganun dyan. Dinaig pa nila Iglesia ni Cristo. Totoo. Hindi ko naman sinasabi yung Iglesia ni Cristo kulto Kasi ang Iglesia ni Cristo, united. Okay. Yun ang punto ko dito Yun yung comparison ko dito. Hindi ko sinasabing Ang Iglesia ni Cristo, alam naman natin, di ba? United sila. Pagdating sa pagboto, pag sinabi ng kanilang ganon. Ngayon, tama ba o mali? Nasa kanila na ho yun. Hindi ko na pakikialaman. Kasi wala namang masama sa pagiging united. Okay? Ang problema dito, kay Libayan, mali na, united pa rin sila. Hindi, sama-sama tayo. Talo na nga tayo, tama pa rin tayo. Talo tayo talo ako pero strategy ko lang po yan. Para lumabas ang ating pinaglalaban na dapat 18 years old ang sexual consent. Mantakin nyo yun, sir. Hindi, Attorney Villamor. Mantakin mo, sir, ang sinabi niya after the debate, ang motibo naman niya hindi manalo.
ang motibo niya para malipat daw yung 16 to 18. Alam mo, doon pa lang, Attorney Villamor, doon ay isang malaking katarantaduhan at katangahan na yung ganung statement. You know why? Kahit anong pag-iingay mo dyan, hindi mo mababago yung 16 to 18. Bakit? You're not a lawmaker. As a matter of fact, you are a teacher of fake law? Hindi, di ba? Naintindihan niyo ibig ko sabihin, sir? Attorney? Hindi ho talaga eh. Itong tao na ito, wala hong intention ito na kuno na baguhin ang batas. Paano isipin niyo yun, sir, paano mababago ang batas mo kakaputak sa vlog? Sinong tangang gagawa nun? Hindi, gusto ko lang kasi ma-realize ng taong bayan at mapalitan 16 to 18. Kaya magbablog ako. Doon pa lang, ang laking katangahan na ho nun eh. Mantakin mo? Di ba? Andiyan na ho ba si Attorney Villamor? Hello po, magandang gabi ho. Pasensya na ho, medyo. Nagsuot attorney lang ako pero tatay ko lang po ang abogado. Ako po ay abogado. Anyway, yun na nga po. Kaya nga sabi ko nga kung gusto talaga nitong baguhin yung 16 to 18, mag-senador muna siya. Kasi nga ho talaga sir, ano ho yan, obsessed na obsessed po yan kay Tulfo. Sa tingin ko nga, Tigang ko na sabihin yung salitang buti na lang hindi ko nasabi. Baka kasi, alam mo yung kantang ano, usong-uso ngayon. Listen up, fantasize. Hindi, sinasabi ko lang uso yung kanta na yun. Hindi ko sinasabi pinagpapantasa niya si Tulfo Hindi, sinasabi ko lang kasi uso. Alam niyo yung kantang fantasize na walang katapusang tinitiktok ng mga babae? Mocha girls, non-stop sa kaka-tiktok ng fantasize. Attorney Libayan, ako yung nagtatanong laang sa'yo, ha? Sinasayaw mo rin ba yung fantasize? Habang iniisip mo si Senator Tulfo? Yun ay ipinagbabawal ang pagpapalabas ng malalaswa sa mga programa. So parang ini-insinuate niya na dito nagpapalabas tayo ng malalaswa at obscenities. Well, I cannot take that sitting down, ano. Alam nyo, yan yung problema eh. Di ba sabi ko naman sa inyo, nung una, nasa hulog pa yan si ano. Totoo po, nung una, nasa hulog pa ho yan si Libayan until nung na-obsess na siya kay Tulfo. Nung na-obsess na siya kay Tulfo, any topic, ipapasok niya si Tulfo. Hindi totoo, walang biro. Kunwari, ang topic, showtime. Ipapasok niya si Tulfo. Dapat pati daw ang Tulfo, paano naging malaswad? Nakita mo ba naghubad dyan si Tulfo? Nakita mo bang ginanon niya ng cake si Tulfo? Yung mga kasamahan niya dyan? Attorney Villamor, kayo ho ba ginanon nyo ng cake yung mga kasamahan nyo dyan? Parang wala naman akong nakitang ganon. Diba? So, ibig lang sabihin nun, na mukhang, hindi mukha talaga. Mukha talaga may sintu-sintu itong si Vlogger Libayan. Well, you know who you are. Para po sa mga netizens natin, hindi ko na po babanggitin ang pangalan niya at baka i-follow nyo pa at makinhabang pa siya sa mga views ninyo. What I suggest is you follow my page at tingnan nyo po yung vlog na ilalabas namin doon in full reaction of his vlog. Ano? Ito. Ngayon, nag-counter-argument naman itong si Libayan. Alam nyo kung anong counter-argument niya? Kesyo daw, lumabas si Attorney Perdi Villamor dyan to promote his page o his channel. Hindi niya narinig yung unang bahagi na sinabi niyang, follow my page kasi nga ilalabas ko yung buong reaction ko. Kasi hindi ako pwede mag-react dito dahil nasa telebisyon. Naintindihan nyo? That's the reason why nag-promote si Attorney Villamor. Not because he wants to promote, but because hindi siya pwedeng ilabas dito as respect doon sa programa at doon sa quote-unquote adhikain ng programa. Sa madaling salita, marunong ng rumespeto itong maman to. Nire-respeto niya yung RTIA, hindi niya ilalabas dito yung kanyang pananaw pagdating mo dito kay Libayan. Si Libayan, na nakita niya, nag-promote lang daw ito.
Wala na namang context. Sabi ko nga sa inyo, itong si Libayan, laging out of context.